Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Angkor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagang uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Good morning po sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa programa Balita at Talakayan. Dito naman po tayo sa isang episode para tumalakay ng iba't ibang issue na nangyayari dito sa ating probinsya. Siyempre, dito sa ating bansa para naman po may mga idea kayo o kaya may mga impormasyon kayo tungkol dun po sa mga usaping nasyonal. At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy, katulad ng dati, papakilala natin yung ating partner. Ngayong umaga, kasamang Sandy at sa latong nakikinig at walang sawang sumusubaybay sa ating programang Balita at Talakayan. Yung mga nakikinig ko sa amin through radio sa 101.7 FM at yung mga nanonood sa Facebook Live po ng 101.7 FM. Magandang umaga po sa inyo. Saan man po kayo naroroon. Ano man po inyong pinagkakabalahan ngayong araw na ito. Welcome ho kayo sa ating palatuntunang Balita at Talakayan. Yun, parte na. Nalimutan mo, meron din tayo sa YouTube. Yun. At nakita ko mukhang may isang commercial na doon. Alam mo, yung naglolo dyan, yung kaibigan ko nung college kami sa NCBA. Si paring Arnel Luga. Siya ang naggumawa ng Facebook page natin. Papasalamat tayo. Dahil siya yung araw-araw pagka may mga programa tayo, iniloload niya yan So, mapapanood niyo po kami sa YouTube. Meron po kaming program doon. Ayan. At siyempre, gusto yung tumutok ng live dito po sa live. FB Live ng Kalahi 101.7 FM. Palapit partner yung yung kampanyahan Oo. Ang election ay May. At maraming alam ko may mga may mga guidelines tungkol doon sa mga pinagbabawal at mamaya babasahin natin para aware yung ating mga kababayan tungkol doon sa mga hindi dapat gawin ngayong kampanyahan at ngayon darating na eleksyon. Actually, hindi natin alam kung ano yung proseso ng COMELEC sapagkat kung titingnan kasi natin dapat ipapatupad yung yung regular sizing ng ng mga tarpaulin, yung mga propaganda paraphernalias ng mga politiko natin. Sapagkat kung makikita mo ang lalaki ng mga mga tarpaulin nilang nakabalandra sa ating mga daan. Wala pa namang campaign period. Hindi malinaw partner kasi ang sinasabi ng COMELEC doon, hindi pa namang kampanyahan. Hindi pa, wala namang nakalagay na iboto pa So, pero makikita mo parang mga naglitawan na, malalaki. Parang pagpapakilala na rin yun Kaya dapat siguro magkaroon talaga ng malinaw na guidelines pagdating sa ganyan. Kasi sa bagay partner kumikita diyan yung may mga may mga imprentahan At malaki ang inuubos na pera ng ating mga kandidato diyan. Tapos kung i-base natin doon sa sa panuntunan, doon sa expenses na nakalaan sa pangangampanya ng Commission on Election ng isang politiko, nakadepende doon sa kanilang posisyon. Mukhang tawag dito. Mukhang hindi pumapasok yung kanilang expenditures pagdating sa kampanyahan, di ba? Hindi naman talaga partner talaga nilalagay yung yung tunay na ginagastos sa mga yan. At syempre, ang advantages diyan, yung mga incumbent, kasi nagagamit nila yung resource ng pera ng ng taong bayan. Yung mga bago, siyempre sariling sikap yan mga yan. Kumbaga sariling gastos nila yan, yung mga
ginagastos diyan. So ito basahin ko lang yung mga pinagbabawal para may alam at aware din yung ating mga kababayan dito sa mga mga bawal na gawin. O simula na ng bilang Pilipino 2025 election period ngayong linggo. January 12 Ano ba yung January 12 ay election period na. O sa panahon ito pinagbabawal ang ilang aktibidad tulad ng pagdadala ng baril at paglilipat ng mga opisyal at empleyado na nasa civil service. Yun yun kasi nangyayari ito partner kasi yung pagka-election, diyan mo na makikita yung mga politiko na pag hindi loyal sa kanila diyan, ililipat at floating. Ay bawal na. Kasi maaaring gano'n, no? Pagdadala ng baril, pagdadala ng baril at iba pang nakamamatay na armas. Paggamit ng kandidato ng security personnel o bodyguard. Pagbabago sa teritoryo ng isang polling precinct o pagtatag ng panibagong polling precinct. Paglipat ng mga opisyal at empleyado sa civil service. Pag-organisa o pangangasiwa ng reaction forces o strike forces. Pagsuspindi ng elective provincial, city, municipal o barangay officer nang walang approval mula sa COMELEC. Yun, bawal na yung isususpindi mo yung mga officer ng city, municipal, ay bawal mo nang suspindihin yan dahil lalabas yan. Baka mamaya, kaya mo lang sinuspindihan dahil hindi mo kaalyado sa politika. So, yun ang iniiwasan. Parang, yun yata mga infrastructure ngayon, mukhang hindi na rin yata yung mga hindi na-approvean, hindi na pwedeng ituloy din, pagka ganitong election. Naka-ano na yan, naka-election freeze yung kanilang budget dahil sakop na ng election ban. Meron pa? Oo. At syempre, tuloy-tuloy tayo partner pagdating diyan sa mga kandidato. Sana naman ay sana ay matutong pumili yung ating mga kababayan ng tamang kandidato. Tingnan niyo yung track record ng mga ito. Yung mga hindi nanunungkulan, tingnan niyo, pag-aralan niyo kung ano yung klase ng pamumuhay nila. Ito bagay maayos, maganda bagay yung record sa sa isang pamayanan. At yung mga incumbent, tingnan nyo rin kung itong mga ito ay nambola lamang o kaya dinaan lang kayo sa matatamis na salita, sa pangako. Pero yung mga problemang pinangako na susolusyonan, nandun pa rin, magdesisyon kayo kung kailangan pa ba yung mga yan. At maraming naghahangad na talagang mabuti naman yung kanilang layunin pagdating sa serbisyo publiko na pwede natin pagbigyan. Alam mo, wala namang kandidato sa panahon ngayon na wala silang magandang propaganda para doon sa kanilang political paraphernalias na nakalagay, di ba? Una, titingnan nila, nakalagay dyan, of course, yung kanilang tinapos, ang kanilang naging serbisyo, kung sila hindi man naging politiko, yung serbisyo nila as isang tawag dito, isang empleyado. Tingnan din ho natin yung background ng kanilang pamilya. Tingnan din ho natin yung kasi parang parang mga intel ho tayo ngayon dahil kailangan natin yung background investigation doon sa kanilang sa mga politiko na ito Tingnan mo kung matulungin ba mga ito o binubola lang tayo. Kaya kumbaga napakahalaga partner yung mga qualification ng kandidato pag-aralan natin. Siguro ang isa dito yung napepwede nating ibahagi, yung kakayahan at karanasan. Napakahalaga nung ang isang kandidato ay may sapat na karanasan, kaalaman sa pamamahala, pati na rin sa mga issue at pangangailangan ng komunidad sa bansa. Dapat may kakayahan siyang magdesisyon ng tama at makatarungan. For example, parte sa ngayon, napakadami nating issue. Ang issue natin dito yung power supply. Talaga namang yan ay dekada na yan at maraming nangako diyan sa power supply natin. Na sabi, paayusin. Pero hanggang ngayon, kanina lang partner mukhang akala ko hindi matutuloy yung programa Brown out. Kanina wala kang makikita sa Facebook na talagang parang pangkaraniwan na yan So, dapat mayroong malinaw na plataforma dito. Hindi yung papangako mo lamang. Kung nasubukan mo ng isang kandidato yung nangako dito pero walang nangyari, may panahon na siguro para tingnan naman natin. Baka may magagawa yung ibang kandidato ngayon pagdating dito sa power supply. Kaya batiin nyo ho yung mga kaibigan natin, kapwa nating mga
negosyante yung mga Chinese. Kung He Fat Soy. Uy, Chinese New Year ngayon. Chinese New Year, kaya holiday tayo ngayon. Holiday. Isa pang partner, isa pang tip dito na pwede nating tingnan doon sa isang kandidato, yung integridad at katapatan, partner. Dapat ang isang kandidato ay may mataas na moralidad, hindi sakim at tapat sa kanilang mga pangako at tungkulin, yung transparency at pagiging accountable sa kanilang mga gawain ay napakahalaga, partner. Yun dapat tingnan din natin, dapat yun pag-aralan natin yun. Yung mga ganong bagay, yung integridad, tingnan natin yung integridad at katapatan, partner. Marami namang sabihing maganda ang kanilang integridad at sila'y tapat. Pero pag nandyan na sa posisyon, wala palang katapat. Yun lang mabigat, partner. So dapat talagang maging mapagsuri kung ano yung mga, for example, dito sa probinsya natin, partner. Napakaraming problema, nandiyan ang problema pagdating sa health, pagdating do sa mahal na bilihin, yung agrikultura natin bagsak, dahil napakamahal ng bigas ngayon. Hindi naman dito nga sa atin probinsya na ito pero yung presyo ng bigas dito at saka do sa mainland Manila mukhang mas mura pa. Doon sa Manila kaysa dito sa atin. Napakamahal ng mga bilihin dito sa ating probinsya. At syempre, nakaka-apekto yan. Doon sa mga gustong mag-invest dito sa atin. Pag may problema, mahal-mahal yung bilihin dito. Tapos, mahal yung pamasahe sa barko. Laging walang water, walang laging yung power supply natin, may problema. Malaking problema yan para doon sa mga investor. Atras yan. Kasi sasabihin nila, doon tayo sa ibang lugar. Mas maganda doon. Ganon din sa turismo, partner. Ang daming magagandang lugar ngayon dito sa Pilipinas. Bet ka pupunta dito sa Oriental Mindoro na laging patay ang kuryente. Mahal ang bilihin, mahal ang pamasahe, mahal ang pamasahe dyan sa barko. May problema tayo sa Batangas City. Siyempre, pipiliin ng mga yan doon sa mas maayos na lugar. Doon sila pupunta. Actually, isa dyan kasi sa pinagmamalaki natin yung ating malaparaisong dalampasigan, di ba? Yung Puerto Galera. Which is maganda naman talagang puerto. I-compare natin sa kung pagbabasihan natin kasamang Sandy, yung ganda ng ating Puerto Galera. Wala pa sa kalahati yung Boracay. Panlaban yan wala pa sa kalahati ang Boracay kasi alam mo kung bakit. Yung Puerto Galera, kompleto yan. Meron tayong mga inland resort dyan. Meron tayong diving site na napakaganda na yung center of the centers of the biodiversity. Yung nandyan sa atin, yung Isla Verde, napakalapit niyan. Nandyan yung mga inter-island natin sa palibot ng puerto na napakaganda niyan. May mga sandbars tayo dyan na magandang puntahan. Napakaganda ng ating mga beach resort na nandyan sa Puerto Galera. Meron tayong Tamaraw Falls na pinagmamalaki. Meron tayong mga magandang sites na pwede na akyatin at mag-sightseeing yung mga kababayan natin. Nandyan sa Puerto Meron tayong parang luok kung tawagin, di ba? Diyan sa Puerto Galera. Napakaganda ng lugar na yan. Pero bakit? Actually, partner, na talagang kung totoo naman yung sinabi mo, madaming hindi lang Puerto Galera, madaming magagandang pwedeng puntahan dito sa ating probinsya. Talagang naandyan yung sasabihin na Nauhan Lake, marami pa Kaya lang ang sinasabi natin, partner, kung ganyan yung sistema natin, hindi maayos yung power supply natin, hindi maayos yung pamasahin natin diyan sa barko, pamasahin natin diyan sa transportation, yung mga bilihin natin na hindi rin ganun ka-competitive sa ibang lugar, mas gugustuhin, partner, nung iba na talagang doon na lang sa ibang lugar sila pupunta. Kasi doon maaring mura yung mura yung bilihin. Mura yung pagkain. Mura yung pagkain. Hindi nagkakaroon ng problema sa power supply. Mura yung kumbaga sa Batangas Port, hindi ka magkakaproblema diyan. Hindi mahal ang pamasahe sa barko. Siyempre, partner, sinasalang-alang din yan ng mga turista, yung mga ganyang bagay. Kaya nga yung tinatanungan natin, bakit hindi tayo makapag-volume ng ganung karami na mga local tourist natin at maging sa mga international na mga turista na pupunta sa ating probinsya? Bakit? Isang factor, partner, yung mga nabanggit ko siguro. Isa pa. Parang sa tingin ko ito'y personal opinion ko, parang hindi regulated yung presyo
maging dyan sa mga accommodation, at maging doon sa mga pagkain na ibinebenta dyan sa lugar na yan. Kasi ang ano dyan, dati naging problema din dyan yung pananamantala minsan ng mga tricycle drivers, ang mahal nilang maningil. Yung mga walang disiplina. Mga walang disiplina. Niluluko yung mga turista. Porque turista, ganito na yung singil. Dapat kung turista man o hindi yan, meron kayong regulated na pamasahe. Ganito per kilometro kung anong pinapatupad, yung tamang pinapatupad. Siguro, isa rin yan sa mga negatibong factor kung bakit hindi, di ba dati naging pang-ilan yung tourist destination ng ang Oriental Mindoro, parang umabot na pang siyam yan. No? Kilala naman partner kumbaga sa issue ng turismo, kilala ang Puerto Galera. Hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang parte ng ating mundo, sa ibang bansa. So, ang problema nga lang partner, pag pumunta ka ng Puerto Galera, ultimo yung although meron ng mga biyahe diyan, pero yung pier nila mukhang hindi partner pang kumbaga makikita ng mga turista hindi maganda yung pier, maliit, wala kang maparkingan. So dapat siguro talagang ma-develop, mapaganda. Kumbaga para maging makakompete do sa ibang tourist attraction ng ibang lalawigan. Isa pa. Sa Puerto Galera, napakaraming pwede puntahan. Pwedeng pumundo dapat diyan yung mga international cruise ship. Yan. Hindi nga makatabi dyan sa Puerto Kasi, bakit sa Palawan nakakadaong nakakadaong ang mga cruise ship? Gaano ba kaganda ang Palawan, di ba? Sa Boracay, bakit nakakalapit yung mga cruise ship na yan? Baka may problema partner tayo do sa pier yung sinasabi nga natin. Mukhang hindi akma. Kumbaga actually ang alam ko mayroong mga cruise ship na gustong pumunta na diyan dumaong, pero siguro may problema. Napakaliit partner Talagang pagpasok mo doon kumbaga parang pier-pieran lamang, hindi dapat diyan world class na pier ang ilagay mo diyan dahil tourist destination. Diyan nabubuhay ang Puerto Galera doon pa lang dapat sa pier makikita nila yung pagkakaiba siguro depende na rin sa namamahala yan kasi kung ang lalawigan natin ay merong tinutumbok at may sinisentro na dapat ito yung kumbaga merong plano na yung parang prediction na tinatawag, 'di ba? Dapat pagdating ng 2027, ito na yung ito na yung mukha ng turismo ng Oriental Mindoro. May vision. May vision siya. Pagdating ka ng 2027, ito na yung mukha ng agrikultura ng mga farmers natin sa lalawigan ng Oriental Mindoro. After a year, ito na dapat yung presyo ng bigas, ito na dapat yung presyo ng gulay sapagkat sustainable na. Kasi parang walang plano parang parang doon sa nangyayari laging problema natin sa problema natin yung pagbaha lagi tuwing December. Wala kang kumbaga sa parang perennial problem na yan na nangyayari sa atin tuwing December. Kawawa sa halip na yung ating mga kababayan magka-celebrate ng masayang Pasko, ang nangyayari nasa baha sila. So nakikita mo walang long-term solution, parang sinasabi ni Caribor na tapal kabayo lang lagi ang gamot kabayo lang lagi ang ginagawa. Sa totoo lang maaring may puntos Bakit ito sa tagal may malalaki yung binibigay na pondo riyan sa flood mitigation project natin. Sasabihin natin yung provincial na government natin minsan dadating yung mga heavy equipment. Ay pagmamalaki pa babanderan niya sa karsada na dumating na yung heavy equipment. Pero bakit nasaan? Nagagamit ba? O bakit ganun pa rin yung problema natin? O nasa na yung dredging? Ba't hindi natutuloy yung dredging? Okay naman ang dredging kung talagang yan ay although hindi yan yung permanenting solution. Makakatulong yan. Ang problema kaya naman yan tinututulan ay gawa nga doon sa maaaring hakutin yan. Dalhin doon sa ibang lugar para ibenta. Yun ang tinututulan natin mga kababayan parang yung armor rack na mukhang sala. Na pati ba naman yung armor rack papakialaman mo. Nananahimik yung mga batoron. Di ba? At saka siguro pwede namang mangyari yan kung ang isang lugar ay talagang kinakailangan. Ay katulad halimbawa sa bundok.
bakit pakialaman mo yung mga armor racks doon na hindi naman suitable yung isang area para taniman for agriculture? Sabi partner, para sa agriculture. Nakita ko partner, pumunta tayo sa Bako, umatid tayo sa medical mission. Ang daming tiwangwang na lupa, ang gaganda. Kung talagang yun ang plano para sa agrikultura, yun muna-unahin yung mga nakatiwangwang na lupa. Pumunta ka ng Bulalakaw. Oh. Ganitong panahon, napakainit na ron. Anong itatanim mo ron? Di ba? Ba't mo alis ng bato doon? Kaya nga. Pero ang pinupuntuhan natin dito, bakit hindi tayo gumawa? Hindi natin unahin yung mga areas na talagang anytime pwede mo siyang gamitin at pwedeng gawing tawag dito, gawing panghanap buhay ng ating mga kababayan na mas kapaki-pakinabang. Siguro may purpose na yung pagtatanggal ng armor racks. Alam mo nung Vice Governor pa si Jojo Perez, naging issue na yan yung tungkol doon sa mga mining. Kaya nga na-extend natin yung 25 years mining moratorium at nagpapasalamat tayo doon sa pamumuno ni Vice Governor Jojo Perez na-extend yung 25 years mining moratorium. Kaya lang ay nakakalusot pa rin. Yung katulad ng extraction ng ng armor rack nakalusot ito sa sangguniang panglalawigan. Ito yung binoto. Ultimo pa yung partner, nakatatandaan, ultimo pa yung representative ng mga katutubong mangyan. Bumoto rito sa extraction ng armor rack. Mukhang hindi niya naintindihan yung ordinansang ito na pwedeng magpahamak doon sa kanyang mga kapatid na mangyan dyan sa kabundukan. Wala. Kumbaga parang nawala yung paninindigan. Dapat kinonsulta muna siguro niya yung mga mga katutubo niyang mangyan, yung mga kapatid niyang mangyan. Tayo ba'y boboto rito sa extraction ng ng armor rack? Hindi daw naintindihan yung extraction. Oh. Ayun na, partner na. Sinasabi natin mga malinaw. Kundi nga yan na pigilan ng ating mga environmentalist tanda mo, nagkaroon ng isang pagkilos diyan. Medyo natigatig sila. Ewan ko kung natuloy ba yan, pero kung tuloy-tuloy yan, sa tingin ko, baka isa na yan sa dahilan kung bakit bumabaha tayo. Oo. Hindi natin alam. Ano ba talaga ang stand ng ating vice gobernador? Busy siya doon sa South ngayon. Doon sa South, busy yung ating vice gobernador. Nagtataka naman tayo at inaspire agad niya. Kaya yung ganung posisyon bilang kinatawan. Dito nga sa atin sa Oriental Mindoro, sa provincial government, wala naman siya masyadong accomplishment kung tutuusin. Ano bang pagdating sa health, pagdating sa agriculture, pagdating sa power supply, wala namang, hindi naman yan paglaban lahat yan Nandiyan naman sa selfie. Nung nga lang, siya yung pumukpok nung pagka may gustong i-approve, siya napukpok. Hindi natin nakikita yung kanyang kanyang stand kung papaano ba talaga. Siguro sapagkat kung yan ay inaprubahan, ibig sabihin pumapabor. Kasi kung hindi siya pumapabor, hindi maaaprubahan yung mga ganong klaseng ordinansa. Alam mo partner, yan kung matatandaan mo. Siguro nandito ko na naman nung time ni dating Governor Bart Marasigan nung inilaban nung ating mga bukal noon. Sa pangunguna yata ito ni Vice Governor Tati Benturanza. Siya ang Vice Governor. Ang mga board member noon sina Abring Abas, Bukal Abring Abas, si Turano, si pangalan nito. Si Governor Bonsolor, siya ang SK noon panahon na 'yon. Nakita natin kung paano yung pinaglaban ng grupo yung yung laban sa mina. Tanda mo yung Mendex. Ang lalaki ng offer. May nakapagkwento nga sa akin isang bukal doon na talagang may mga offer na magaganda sa sakyan. Pera, ino-offer sa kanila. Pero hindi nila partner pinili yun. Yung pera talagang nanindigan sila na ito yung makakasama. Lalo-lalo na doon sa ating mga agrikultura. Unang-una kasi ang governor natin ng panahon na yun, si Governor Bart Marasigan, ay talagang agriculturist ito. Pinaglalaban niya. Sayang nga lamang siguro kung tayo kung tuloy-tuloy yung programa niya, baka tayo na yung nagsusupply ng mga mura at magagandang bigas diyan sa sa mga kalapit probinsya natin. Kasi yun ang plano niya kaya tinutulan niya mga mining na yan, makakasira yan sa sa mga palayan. At nangyayari partner sa ngayon, nangyayari, 'di ba? Ang daming proyektong ginagawa diyan sa
sa kabundukan, sabi hydro, pero duda yung ating mga kababayan na hindi lang hydro ang ginagawa diyan. Tsaka may ano ho yan, may datos ho yan na ang Mindoro Island ay second sa largest rice supplier ng mainland Luzon. Maliban po doon sa Nueva Ecija, sapagkat ang Nueva Ecija talaga, yan ang isa sa mga tinuturing talaga na rice granary ng ating bansa. Sapagkat nandyan po yung opisina ng International Rice Institute, yung IRI. IRI, oo, sa Los Baños. Sa Los Baños, Laguna. Nandyan ho lahat, halos yung mga opisina ng agriculture. Oh, diyan partner nag-training ang mga taga-ibang bansa. Mga taga-ibang bansa, Thailand at saka Vietnam na sila ngayon nagsusupply sa atin. Paano nung nag-training diyan pagdating sa kabilang pagdating nila sa bansa nila, sila mismo yung talaga yung gobyerno talagang pinanindigan na pag-aralan talaga at i-implement sa kanila yung natutunan ng mga ito. Ay kabaliktaran dito sa atin partner, ang nangyari, hindi tayo sinuporta siguro kaya tayo yung nag-i-import ngayon sa halip na tayo nag-i-export. Tayo nag-i-import ngayon ng mga bigas galing sa kanila. Pero dito lang natuto. Sa tingin ko kasamang Sandy, nandyan naman yung support ng gobyerno eh. Ang problema kasi yung implementation sa LGU. Kasi malaki naman talaga sadyang budget eh. Bakit si Nueva Ecija? Maganda naman ang suporta ng ang rice production ng Nueva Ecija, napakaganda. Yung presyo ng bigas dyan, hindi siya talaga bumabagsak katulad dito sa atin. Yung Bulacan, kung hindi yan na-convert into commercial land yung mga areas, isa sa mga napakaraming rice, yung rice production na ibibigay. Ang problema, yung Bulacan kasi na-convert into commercial area eh. Pag pupunta ka ng Bulacan, di ba, kahit saang bahagi ng Bulacan dyan, nandyan na yung mga malalaking kumpanya, yung mga malalaking tawag dito, yung mga feed mill, nandyan yung mga malalaking poultry. Diyan sa Bulacan, halos lahat dyan mo makikita eh. Yung mga piggery na mga napakalawak na andyan sa Bulacan. Ibig sabihin, maraming areas na hindi na nagtanim ng palay. Lalong-lalo na dun sa mga areas na binabaha. Yung ba dyan, di ba? Yung nila ngayon, nagninegosyo na ng hito. Dating palayan, kinonvert into, tawag dito, yung parang fish cage. Yung parang, tawag dito, yung tilapyahan, nilagyan ng mga hito. Kasi, lagi silang nilulubog ng baha eh. Ayun nga, partner. Doon pa rin babalik yan eh. Dahil sa, dahil nga doon sa, yung sinasabi mo na, lumilipat na sila ng ibang trabaho. Kasi nga, nakikita na lang nawawala ng buhay sa pagtatanim ng palay. Kasi nga, yung suporta ng gobyerno sa atin, mukhang hindi sapat para sa kanila. Although, napakalaki na binibigay na budget sa Department of Agriculture, na ngayon yata, hindi lang 30 billion ang naka-allocate na budget sa DA. Sa DA. Kaya yan parte binibigyan ng malaking budget kasi nakikita nga 'di ba si Congressman Arnan Panaligan, nakita niya na yung importation natin ayaw din niya nung importation eh. So sabi niya gandahin natin at talaga suportahan natin yung agrikultura natin at utay-utay tayong mawala diyan sa importation. Hindi natin bibiglayin eh. Pero sabi hindi naman nagmumura ang bigas sa importation. Buti pa nga yung sa Quadcom partner kahapon merong investigation mukhang yung importer pa ang nagsasabi kung paano pamumurahin yung bigas do sa DA sa Department of Agriculture. Hindi wala kasi may mga sinasabi nga meron na silang mga batas na dapat gamitin na nagawa na ng Congress na budget na sila yung Department of Agriculture, pero bakit hanggang ngayon hindi pa nila naibababa? Hindi pa rin bumababa yung presyo ng bigas kahit na yung taripa partner ng mga importer ibinabayan wala ring silbi, hindi pa rin bumababa yung ating presyo ng bigas. Meron namang presyo mababa ng bigas, hindi kaya lang parang ayaw mo nang kainin. Ay parang may halo na yata pinlit yun at saka ang tawag dito yung ma-brown na siya, 'di ba? Yung buti partner kung yan. Papakain sa aso yun ang kinalabasan Yung brown rice yan, gano'n, hindi naman brown. Hindi, itsura parang may kalawang. Siguro yun dapat may pera tayo kung talagang gagawin natin yung mga proyekto. Yan, yung ginagastos natin sa mga ayuda, ang dami, tupad, Ibig sabihin, napakalaki pa ng pera ng ating gobyerno. Kaya lang, siguro dapat mapunta doon sa tamang mga proyekto. Ang isa siguro, dapat pagtutunan yung agrikultura natin dahil ito napakahalaga
Ang issue ngayon sa buong mundo, yung kahirapan, yung pagkain. Ay kung aasa tayo sa importation, ng kahit ano, pati gulay, ini-import na natin ngayon, ay kung mawala yung wala ring production sa kanila, wala tayong makukuha. Saan tayo? Tayo. Gutom yung ating mga kababayan dahil hindi tayo nakahanda doon sa sinasabing ni Congressman Arnan Panaligan na self-reliance, na kailangan ay matuto na tayo na hindi tayo aasa doon sa ibang bansa. Utay-utay na natin tanggalin yung ganung pananaw. Ang Pilipinas yata ngayon number 1 na importer ng mga produkto, in particular sa bigas. At alam mo yung meron ngayong bagong panukala ang Department of Agriculture, na kung matatandaan mo, 'di ba, tayo ay halos buong Pilipinas nasalanta ng African swine fever. Tapos nag-purchase ang ating Department of Agriculture, ang ating gobyerno, ng makabagong vaccine doon sa mga natin, sa mga hog raisers natin. Ang problema, hindi ito nakatuon sa commercial. Ibig sabihin, hindi siya available doon sa mga bilihan ng mga vaccination. Kung gusto mo mag-vaccine ng baboy mo, doon lang siya manggagaling sa Department of Agriculture dahil gobyerno natin ang tawag dito, ang nag-purchase. Ang tanong, kung yan ay nasa gobyerno natin, paano ngayon yung mga kababayan natin na wala naman silang access para humingi nitong mga bakuna? At ang tanong, sapat ba yung nakuha ng Department of Agriculture para i-vaccine itong mga natitirang mga alagang baboy ng ating mga kababayan? So yung plano ngayon ng Department of Agriculture ay ibigay ito as commercial. Ibig sabihin, kung meron kang alagang baboy, anytime makakabili ka doon sa mga commercial establishment nitong bakuna na ito. Ang tanong, kailan pa? Sapagkat alam mo, dapat magawa na nila ng paraan to dahil ang presyo ngayon ng karne ng baboy almost kulang na siguro ng 20 pesos, 500 pesos na ang isang kilo. Dito lang yata sa atin, partner Parang nasa 480. Dito sa atin mukhang pero pinayagan yung mga frozen meat yata, pinapapasok dito. Ewan ko lang kung mas mura yun. Imported na rin yun. So yun, kumita na naman siguro doon yung mga smuggler. Sa mga imported na. Alam mo, partner, yung importation, di ko alam kung bakit nung una naman ang kumikita lang, partner, sa totoo lang yung mga yung mga negosyanteng tiwala. Siguro kaya yung mga kasapakat nila sa politika na nasa taas, kaya siguro tayo natali sa lahat na yata in-import natin hindi natin pinag-iigi talaga yung ating sariling atin nandiyan yung mga nananagana diyan, may smuggler, yung cartel. Yan kaya dapat siguro magkaroon talaga ng yung sinasabi na maging self-reliant na tayo na lahat kailangang kumbaga na natin lahat ng magagaling na Pilipino suportahan natin doon sa kanilang mga gagawin. Alam mo ba, ang kasamang Sandy, yung simula nung tinamaan ng ASF itong mga hog raisers natin, napakalaki ng hanap buhay nila, yung kinikita nila bilang isang hog raiser, na nawala sapagkat alam mo nung araw yung mga kababayan nating may mga alagang baboy, after nilang magtanim ng palay, ang sunod na pagkakitaan nila pag-aalaga ng baboy. Malaki yung income nila na pumapasok, lalo na yung mga may malalaking piggery dito sa atin. Tapos titingnan mo, ang apektado, pumunta ka ngayon sa mga tindahan ng feeds. Maano ngayon tawag dito, Matumal na talagang sobrang tumal. Pag tinanong mo, sir, kumusta yung benta? Kung dati, sir, ang benta namin is 120%, ngayon 20% na lang ang naiiwan. So, ibig sabihin, napakalaki talaga nung revenue na nawala para sa kanila. Kaya apektado talaga ang industriya. Partner, batiin lang natin yung mga nakatutok sa programa natin. Si parang Ed Mansera, nakatutok. Parang Ed, magandang umaga. Si Ninong Jake, Ramirez, sasabi niya, tama, andyan din ang saksakan ng mahal na bilihin. Kay Jason Amar, nakatutok. Kay Ricky, kay Sir Ricky Cadulo, dyan sa Rojas. Nakatutok.
At syempre, ito yung tumatakbong mayor ngayon ng Victoria na sa tingin ko talagang ito'y nakatutok ba? Oo, panalo ito. Panalo ito sa pagdating sa serbisyo. Hindi kayo bibigay nito, yung mga taga Victoria, hindi kayo bibigay ni Kapopong pagka ito'y naluklok just sa inyo. Talagang kilala kahit nung konsel pa ito, talaga marami na itong naging proyekto para doon sa mga kababayan dyan sa Victoria. Kaya pag-aralan nyo pong mabuti. At isa pa nga, talagang ito, pagka itong naupo dyan, galit ito sa mga illegalista kailangan mawala na yung mga illegalista diyan sa Victoria. Madami daw dyan Alam mo, kasamang Sandy, isa sa mga pinakamagandang batayan ng ating mga kababayan, yung pagpili bilang isang pinuno o mayor ng isang bayan. Una, dapat mapagkakatiwalaan. Kasi yung isang punong bayan ay mapagkakatiwalaan mo sa lahat ng bagay, okay yan. Pangalawa, walang illegal sa katawan. Oo. Ibig sabihin, malinis yung kanyang magiging serbisyo. Track record. Yung track record niya. Pangatlo, may prioridad. Ano bang prioridad niya? Prioridad niya yung kalusugan ng kanyang mga kababayan. Pangalawa, kabuhayan. Pag yan ng dalawa na yan kasamang Sandy, sa mga unahin niyang prioridad, at alam ko yan ang gusto niya At saka, hindi mo ba napansin, partner? Ito yung magkakasama, yung vice mayor niya ngayon, si Umali yata, vice mayor niya. Si Umali. Dati ito ikwan hindi parang doktor yan. Doktor, hindi sila kumbaga, magkasalungat sila dati sa politika. Sila sa politika Pero siguro nakita nila na kailangan nila ng isang malaking pagbabago para sa bayan ng Victoria. Nagsama sila. Yung bagang malasakit pinagsama nila, isinantabi nila yung mga differences nila pagdating sa politika, partner. Si Konsel Popong, di ba, engineer yan? Di ba? Pag yung isang engineer, madaming plano ho yan. At lahat ng plano niyan, may mga matitibay na pundasyon. Kasi yung isang inhinyero, pag gumawa ng isang plano at mayroong pinatayong building at gumuho, kahihiyan yan. Kaya tingnan ho ninyo yung serbisyo na ginawa ni Kapopong dyan sa Victoria, hindi yan matatawaran kasamang Sandy. Mula ho sa kanyang mga angkan, sa kanyang magulang, sa kanyang mga kapatid. Tingnan ho ninyo. Alam mo, kahit saan ka umikot dyan sa Victoria, malakas yung mga mga Ortega na yan. Halos squad partner, halos ito'y hindi naman sa sinasabi natin kaibigan nito. Siyempre nagtatanong-tanong din tayo matunog yung pangalan ni Kapopong Ortega dyan sa Victoria. Maraming tahimik dahil siyempre ayaw nilang pero pagka nakausap, bubulong sa iyo, talagang ang gusto nila itong si Kapopong Ortega. Ang kanyang kapartner doktor. Alam ang kalusugan ay isang mahalaga sa isang komunidad. Nandiyan na po. Maganda ho yung kanilang tandem. Siguro partner merong naantay natin yung tawag ni Congressman Arnan Panaligan habang wala pa siya. I-play natin yung isang bill na mukhang lusot na yung sa sa term term ng mga barangay term extension official. Mukhang naka-approve na ito sa sa second reading yata. Second reading second reading. Abangan natin yung isang deliberation na nangyari. Yung pagtatanong tungkol kay Congressman Arnan Panaligan. Pakinggan daw natin. Ayun. Mr. Speaker. Panaligan, sir, ba recognized? Yes, Mr. Speaker. Well, yung tanong ng ating kasama from Kabataan Party List ay bakit hindi i-apply ito sa susunod na batch na mahalal na barangay officials, pwede rin. Pero pwede rin namang i-apply yan sa kasulukuyang batch ng barangay officials at SK officials na nahalal no October 30, 2023. Wala naman ako nakikita bilang sponsor na violation ng saligang batas kung ating i-applyan sa current batch of barangay and sangguniang kabataan elections. After all, malinaw naman na nasa saligang batas na ang kapangyarihan na mag-fix ng term ng barangay at sangguniang kabataan officials ay nakalagak sa Kongreso. Yun ay malinaw. So ito isang policy decision na
nasa discretion ng Kongreso sapagkat sa atin ibinigay ng saligang batas ang kapangyarihang palawakin o i-fix, itakda ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Yes, Mr. Speaker, yan po ay nasa, or that's in line with what's in the Constitution. Halimbawa, kung term ng mga members ng House of Representatives, kung sa Constitution, fixed po talaga yan, na nakalagay 3 years. Pero kung sa barangay officials natin, ay pinaubaya po yan sa Kongreso, depende sa ano man yung magiging batas. Nonetheless, Mr. Speaker, kung ano man ang magiging mga ang batas natin in line with the term and even the functioning of our barangay and SK officials, tingin ko po, kailangan pa rin na in line yan sa ano rin ba ang konkretong kalagayan ng ating mga barangay and SK officials. Given, Mr. Speaker, na kung gusto natin ng efficient na serbisyo mula sa kanila, edi dapat din, kumbaga, kung meron tayong contract, Mr. Speaker, sa kanila, kung yun nasa kontrata nila 2 years, tapos assuming lang, Mr. Speaker, na kung gusto natin maging consistent, kasi yung iba before 3 years, so kung meron mang ganong tipo ng adjustment, pero something as drastic, Mr. Speaker, na bigla lang parang one-sided na ipapa-extend natin sila ng 6 years, kahit po sabihin natin meron naman talagang mga handa, na maglingkod ng ganung katagal, pero we can't expect or we can't even compel na lahat, Mr. Speaker, ay hinanda yung kanilang mga sarili for that. Kaya ang ating fear, Mr. Speaker, ay meron talagang mga barangay at meron ding mga SK na kung i-apply natin ito ngayon and postponement talaga ang mangyayari, meron talagang butas-butas yung kanilang magiging mga barangay council at kanilang mga sangguniang kabataan. At sa halip na mas mapabuti yung serbisyo, pwedeng sa isang banda, Mr. Speaker, ay hindi pa magiging okay, hindi magiging efficient yung mga barangay and SK. At pangalawa, Mr. Speaker, dahil para mapunan yung mga yun ay mag-a-appoint, then pwede pang mapoliticize lalo ang ating mga barangay and SK officials. So, how can we possibly deal with that, Mr. Speaker, given ang ganong looming possibility? Kung i-apply ito ngayon sa mga incumbents? Well, Mr. Speaker, nakikita ko naman ang punto, ang pananaw ng ating kasama mula sa Kabataan Party List. Pero tingnan din naman natin yung pananaw na makakatulong din naman itong terminong ito na mas mahaba para ma-professionalize natin ang ating mga barangay officials, para sila ay mabigyan pa ng kasanayan, para sila ay matuto pa at makakuha pa ng mas malawak na karanasan sa pamamahala sa barangay level. Yung alam naman natin na yung termino na 3 taon ay maiksi para sa barangay, para maisaayos nila ang kanilang mga proyekto at programa. Lalo na, ang karamihan ng mga barangay sa buong Pilipinas ay hindi naman ganun kalaki ang pondo. Kaya yung 3 taon talaga ay hindi magandang pamantayan para magkaroon ng maayos na paglilingkod ang mga barangay officials. Halos wala silang magagawa. Ako bilang isang local chief executive sa matagal na panahon, all my life, ako'y nasa local government bilang mayor, bilang governor, nakita ko yung problemang yan. Kaya ngayon ang aking inilagay dito. Nung sinusunod ko ang batas na ito, isa yun sa aking pinagbasihan, yung aking karanasan, yung aking nasaksihan, na pagkahalal nila, sila ay required na mag-undergo ng training, ay halos kalahati na, patapos yung termino nila, bago matapos yung mga training, bago makaikot ang DILG at ma-seminar lahat ng mga barangay at saka SK officials. So walang panahon para sila ay makapagplano ng maayos at makapag-implement ng kanilang mga programa at proyekto. So, sa tingin ko, kung ang sapat ang termino, sapat ang mga taon na ibibigay sa kanila para maglingkod sa barangay, ay magkakaroon ito ng pagkakataon sa kanila na mahasa, mapalawak, mapalalim ang kanilang kasanayan at kaalaman. So, may punto rin naman ang ating pong kinatawan mula sa Kabataan Party List, pero meron din namang punto yung aking sinasabi,
na ang mas mahabang termino ay isang pagkakataon para masanay. Wala namang perpekto no? Walang foolproof na solusyon dyan. So parang binabalansin natin ating tinitimbang. At sa aming pananaw, sa Committee on Local Government, sa mga authors nito, ay mas mainam yung mahababang termino. Mas matimbang yung kabutihang idudulot nito kaysa doon sa kasamaan or negative effect na maaaring idulot ng mahabang termino katulad ng binanggit ng ating kasama. Mr. Speaker, before I dig deeper doon sa ano ang mga epekto ng mas mahabang termino para sa barangay and SK officials, gusto ko po munang mas mag-focus doon sa pag-apply nito sa mga incumbent na mga barangay and SK officials. Kasi Mr. Speaker, aside doon sa mga na-mention ko na mga pwede talagang mangyari na hindi natin gustong mangyari doon sa serbisyo ng ating mga barangay and SK officials, nandyan din yung fact na sa ngayon kasi, Mr. Speaker, whether we want to admit it or not, pero kung batay lang doon sa observations na ating mga kababayan, Mr. Speaker, ay merong mga barangay and SK officials na kapag eleksyon ng mga higher officials, for example, yung mga opisyal sa bayan, sa syudad, sa probinsya, o kahit sa mga higher positions pa at the national level, ay tinuturing na machinery for campaign and elections yung mga barangay and SK officials. So kapag ma-extend, Mr. Speaker, ang term ng mga nakaupo ngayon ng barangay and SK officials, pwedeng makabenefit sa longer term nila kung sino man yung mga tatakbo sa mga darating na eleksyon at itong mga incumbent ay aasahan na mag-fulfill ng ganong function kahit hindi naman supposedly ganon yung mangyari. So yung tanong ko po sa ating sponsor, tama po ba na nagagamit yung ating mga barangay and SK officials para sa ganitong mga partisan activities ng mga mas nakakataas na mga opisyal o mga kumakandidato for higher positions? Totoo po ang obserbasyon ng ating kasama, si Congressman Raul Manuel. Kaya nga, sa pananaw namin, sa mga authors ng batas na ito, sa Committee on Local Government, yung mas mahabang termino ng barangay officials ang magbibigay sa kanila ng a measure of independence mula sa mga political leaders katulad ng mga mayor or governor. Ngayon kasi dahil nga lubhang maiksi ang termino ng mga barangay officials, ay halos magkapanunod ang eleksyon ng local officials at yung mga barangay officials. Kaya ang tendency, pagkatapos ng eleksyon ng mga local officials, ay talagang itong mga barangay officials ay talagang susuko, tutungo sa mga luluhod, sa mga politiko. Pero pag mahaba ang termino at mas mahaba pa sa termino ng mga local officials, that will give them a measure of independence, a measure of autonomy. Mababawasan, may insurate sila sa politika. Kasi ang nature ng barangay officials supposedly ay non-partisan, di po ba? Yan ay malinaw. Pero dahil nga sa halos kasabay ang kanilang halalan, sa mga local officials ay nawawala yung independence nila. Pero pag mas mahaba ang termino nila, yun sa aming pananaw, magbibigay sa kanila ng measure of independence or autonomy mula sa mga political and local officials. Yun po ang nakita namin. Maaaring hindi 100% effective yung solusyon na yun, pero sa tingin namin ay may wisdom sa ganung panukala na mahaba ang kanilang, mas mahaba ang termino nila kaya sa atin para sila magkaroon ng autonomy or independence from us. Mr. Speaker, nabanggit din kanina ng ating kagalang-galang sponsor na pwedeng magresulta sa mas maayon sa serbisyo itong mahabang termino dahil kapag maikli lang, like 3 years, ay walang masyadong mafulfill. I'd like to pose this point from a devil's advocate point of view, Mr. Speaker. Kasi, halimbawa, tayo sa House of Representatives, 3 taon lang din ang termino, Mr. Speaker. So kapag ganun po ba, wala tayong meaningful na pwedeng gawin, lalo na
ang Kamara, Mr. Speaker, ay composed pa ng napakaraming mga miyembro. Tapos, actually, national yung mandate natin, Mr. Speaker. So, kung yung mga barangay and SK officials na mas lubog sa ground, no, tingin natin ay konti or wala silang ma-fulfill sa ganong kaikling taon, ganon din po ba tayo sa Kamara, Mr. Speaker? Kasi ang magiging logic nito, kung kailangan ng mas mahabang termino para lang makapaglingkod ng maayos sa barangay and SK, ang pwedeng maging kasunod, logically, Mr. Speaker, tayo din sa Kamara, habaan din yung termino para masabi natin na meron tayong maayos na serbisyo. Ganon ang magiging implication nun, Mr. Speaker. So ano pong tugon ng ating sponsor? Well, Mr. Speaker, hindi po ako sang-ayon doon. Para tayong nagkukumpara ng apples and oranges. Ano? Iba naman tayo sa Kongreso, meron tayong resources dito. We have to admit na iba ang antas ng barangay officials sa mga narito sa Kongreso at mga governors and mayors. Mas malaki yung ating birokrasya. Meron tayong professional organization, ang ating pinamumunuan, whether City Hall yan, Capitol, or dito sa Kongreso. Pero yung barangays, ay sad to say, mas limitado ang kanilang ira, ang kanilang budget kaysa sa atin. Kaya sa panarungan namin, mas kailangan nila ang mas mahaba na termino. Six years yung kanilang term, mas makakatipid ng bilyon ang ating gobyerno, particular yung Commission on Election, sa tuwing sasapit ang eleksyon. Di ba? Isa yun sa... Ay kung 3 years lang, magkakaroon dito ng election, another budget na naman para doon sa Commission on Election. Ay, biruin mo, makatipid ka ng isang election. Kung 1 bilyon man ang halaga niyan, di ba 1 bilyon yung matitipid ng ating Commission on Election? Bakit ba hindi sa akin? Bakit ba hindi pa isabayan sa sa national? Para lahat busy, hindi magagamit ng mga politiko. Siguro darating yan eh. Ano ba? Yung bakit maganda yung sa national at saka hindi yung midterm election, dapat sa national election yan isasabay. Ang question naman ay maganda yung maganda yung sabihin natin 6 years, talagang sulit. Sulit. Kung makakakuha ka ng isang magaling na politiko, kapitan. Pero kung hindi naman, yun ang problema. Matagal sa posisyon. Mas marami naman yung sanggunian kaysa naman sa kapitan. Kung walang mag-perform na mas maayos na kapitan. Pero isa mas maganda, yung sinabi mo. Yung mga konsyal. Yung mas maganda doon, yung sinasabi mo na malaki ang matitipid. At mas maganda, malaking matitipid. Hindi yung pagdating ng kasunod na agad yung eleksyon na naman. Another kampanya naman. Tsaka may bata-bata yung mga politiko dyan. Kasi halimbawa, nauna yung eleksyon ng kapitan kaysa doon sa midterm election. Nanalo ngayon si mga mayors. Tapos sunod na taon, tatakbo na naman lalaban na naman ng may eleksyon na naman for barangay election. Hindi mo na kita mo pagka yung bata-bata na naman talaga ng mga yung may nanalo diyang mayor, siyempre yan, pag-uusapan diyan yung ABC president. Makikita mo ang gumagawa niya na talagang kumbaga yung nakaupo talagang kung sinong i-endorso ngayon. Sinong i-endorso nila ABC president para kasundurin nila. Kung 6 years term, baka ganun din ang mangyari. Pero kahit pa paano siguro, tama naman si Congressman Panaligan na mas magkaroon ng mas maayos na serbisyo. At siguro, kahit naman ako yung kapitan, halimbawa 6 years ako nakaupo dito ano kung hindi kita dadalhin? Di ba? Wala akong pakialam sa'yo. Dahil may second term pa naman ako. Di ba? Hindi mo ako ngayon mapipilit bilang isang barangay captain na suportahan ka. Pero mas maganda yun, i-fix na talaga yung yung term. Kasi ngayon partner nangyayari ganun din eh. Ini-extend din eh. Biro mo 3 years, i-extend mo ng minsan isang taon, minsan 2 taon. Dapat nga next year mag-election. Kaya dapat talaga siguro i-fix na yan.
term ng mga barangay official ano, para hindi na napapakialaman baga. Kumbaga ngayon pwede mong minsan i-extend nga eh. Hindi na napapakialam ng mga politiko. Ayan. Oy. Okay, batiin ko lang si Congressman at tumatakbong Mayor Doyle Liachon ngayon dito sa Calapan City. Talagang ito'y handang-handa na yung pagbabalik Sinasabi nga kahit na siraan nyo pa ito hindi maniniwala ang mga tao dahil nakikita naman ninyo yung kanyang mga ginawa na andyan napapakinabangan hanggang ngayon. Pamula doon sa mga kung nagkaiba-iba man ang kulay ng orange card, siyempre talagang sa kanya pa rin yung konsepto niyan. Yung City College, yung pinagmulan niya, yung City College, na talagang ngayon ay nagagamit, susuport. Sa kanya din pong panahon na patayo. Madami. Kaya yung palengke, sa panahon din ng Mayor Doyle Liachon, na ipatayo, napakaganda niyan. Walang problema diyan ang mga manininda. At talagang tumatakbo yung escalator niyan kahit na nung panahon pa ni Mayor Arnan Panaligan talagang maayos yan. Hindi nagkaroon ng problema yung ating mga manininda diyan. Unlike daw sa ngayon, bakit daw mukhang sinasabi nga, mukhang pati daw senior citizen nagdalwa-dalwa na, pati ang fisherman nagdalwa-dalwa na. So mukhang hindi naman natin sabi ba itong nagkakaroon ng division o sadya lang nangyayari. Hindi magkasundo. Pero ito'y partner, ito'y noong mga panahon ni Mayor Do, hindi nangyayari ang mga ganyan na nagdadalawa-dalawa. Yung may problema yung ating mga tricycle driver. Hindi yan nagkakaproblema yung mga ganong alam mo, maganda pati ngayon, 'di ba, yung ginawa nila Vice Mayor Bim, yung pag-recall nila ng mga franchise ng mga tricycle na ginawa yata parang isang tao, isang prangkesa na lang. Kasi dati, di ba sinasabi ni Vice Bim ay yung isang tao, minsan 5, 10 yung franchise ng kanyang tricycle. Ibig sabihin, ang mas maganda ngayon dahil naging open ngayon sa lahat. At kumbaga, marami yung mga kababayan natin ngayon yung magkaroon ng opportunity na magkaroon ng franchise at makapaghanap buhay sa pamamagitan ng pagtatricycle. Dahil halimbawa, ikaw, dati 20 yung franchise mo, ngayon, binalik na lang sa isa. Sa isa na lang. Batiin ko rin dapat, gano'n naman talaga. Batiin ko rin lang si Vice Bim Ignacio. Alam po talagang ito talagang ginagawa niya lahat ng paraan para mabigyan ng mabuting serbisyo yung ating mga kababayan. Siyempre, pasalamat din tayo doon sa mga mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod kasi nakasuporta ito doon sa ating Vice Mayor. At hindi mo pwedeng partner na sasabing sunod-sunuran lang itong mga nasa Sangguniang Panglungsod. Ito yung mga professional ito. Mga palaban. Talagang hindi mo pwedeng itong sasabing utos-utusan mo lamang na susunod lang basta-basta kay Vice Bim. May kanya-kanyang utak yan at matatalino yung mga yan. Hindi mo pwedeng ibig sabihin, kaya nila sinusuportahan si Vice Bim nasa tamang nasa tamang direksyon. Tamang direksyon yung kanyang ginagawa. Oo. At saka siyempre kaya nga sanggunian yan diyan po sinasangguni ang lahat ng pwede pagkasunduan at mga proyekto, problema ng isang syudad. Diyan isinasangguni para mabigyan ng solusyon ang suliranin ng isang syudad. Kaya yan ho sila yung mga pinagkakatiwalaan natin na mga elected officials natin para magsilbi at magbalik ng maayos na serbisyo sa ating mga kababayan. At yun nga, partner, talagang napapanahon na, talagang makita yung muling pagbabago sa siyudad ng Calapan. Hindi naman sasabihin na natin yung administrasyon ngayon pero iba iba pagka itong si Mayor Doyle Liachon ang nakaupo, talaga makikita mo yung sabi nga action agad. Yung leadership niya nakikita natin napatunayan na yan nung nagkaroon ng malaking trahedya dito sa bayan ng Calapan nung tayo binaha December 2 beses. Nung paano niya pinakilos yung iba't ibang sektor ng ating syudad para mag-sandbagging diyan sa may ilog at mukhang nasa Del Pilar, mukhang nasa Book of World Record ba ng Guinness World
ng Guinness yata, yung ginawa ng mga taga-Kalapandi yan eh. Kaya pagdating sa leadership talagang doon magaling yan eh. Doon magaling yan si Mayor Doyle Lechon. Kasi nakita mo panahon niya. Magkakasundo, hindi nangyari ang mga pagkakahiwa-hiwalay ng ganyan. Meron ding mga sumasalungat. Sapagkat siyempre natural naman yan na may kanya-kanya kasing opinion at disposisyon sa buhay at sa panunungkulan yung ating mga konsehal. Pero ibig sabihin, doon sa dulo, nagkakasundo sila. Na-handle na talagang, kumbaga, walang ganitong nangyari. Na nagkawatak-watak. Kung meron mga kumukontra doon, naayos agad. Yung nade-delay, yung budget. Yung time ni Mayor Arna, nangyari din naman yan eh. Kahit panahon ni Bong Brocal, siya ang vice. Hindi naman naapektuhan, although hindi sila magkaiba sila ng paniniwala nung panahon na yon. Pero yung sinalang-alang nila yung sweldo that time at talagang hindi napasweldo ni Vice Mayor Bong Brocal yung mga empleyado. Hindi ko alam kung nakasweldo na yung mga empleyado natin diyan. Lumalabas ang issue diyan noon yung mga 1530. Ang tingin ko naman parehas sa mga 1530 yan eh. Ang ano lang doon, ay ano bang ginagawa ng mga yan? Dapat maimbestigahan siguro kung anong ginagawa ng mga 1530 na yan. Ang sinasabi, nasa community. Yung iba naman, wala namang ginagawa rin sa community. Kilala ko yung iba diyan eh. Pagdating ng 15, pumupunta lang. Pagdating 30, pumupunta lang. Kaya nga 15:30. 15:30. Hindi ka pwedeng asingko at saka asingko at saka advance pa kaya mo yan. Asingko at saka tawag doon at saka 25. 25. Siguro busy si Kong Arnan yan. May deliberation siguro nangyayari sa Congress. Overtime na tayo. Overtime na. Sige, paalam na. Ayan, maraming salamat to sa inyong ginawang pakikinig sa ating mga kababayan hanggang sa susunod na araw ng aming palatuntunang balita at talakayan. Opo, pakishare lang po ng aming programa doon sa mga kaibigan nyo para naman po makapanood din sila. At syempre, abangan nyo po uli yung programang Balita at Talakayan sa Friday po yan. Ngayon darating na Friday. At saka Happy New Year nga pala sa mga kaibigan nating Chinese. Kung He Fat Choy. Kung He Fat Choy. Diyan kay Ay, nga pala parte na malimutan ko yung aking inaanak diyan sa parte ng Bayanan. Mag-o-opening nga pala nung kanyang restaurant. Kay Boom Del Mundo, yung saan banda yan? Diyan sa Bayanan 1. Iniimbita tayo, anong pangalan? Del Mundo's Food Avenue. Subukan po nyo. At, sa Bayanan 1. Bayanan 1. Ayan. Pasyalan ho nyo. Masarap magluto. Baka merong baka merong pre-taste. meron partner. Meron at imbitado Pwede to tayo pumunta Diyan sa Bayanan 1, yung Del Mundo Food Avenue. Ayan. Sa Del Mundo's Food Avenue po sa Bayanan 1. Ayan, pasalan nyo. At matikman yung mga specialty nila special na na specialty sa mga kanilang mga luto dyan. Pasalan mamaya. Okay muli po, abangan ang programa Balita Talakayan tuwing Lunes, Biyerkules at syempre ngayon darating na Biyernes. Sandy Soriano po ang inyong nakasama.